masaya, napakaganda, nagkakasundo, nagkakaunawaan, nagpapakumbaba at puno ng pagmamahal. Ikaw na may asawa at nasa loob ng isang relationship, sigurado akong lahat ng ito ay naranasan mo rin sa simula ng iyong relationship, hindi ba? Masaya, napakaganda, nagkakasundo, nagkakaunawaan, nagpapakumbaba, at puno ng nakakalungkot mang isipin, pero hindi lahat ng relasyon ay nananatili sa kung paano ito nagsimula. Sa paglipas ng panahon, kumukupas at nanlalamig ang pag-ibig na noon ay makulay at nagliliyab. Paano mo ibabalik ang lahat sa dati? Paano mo mapapanatili ang the best sa simula hanggang sa dulo? Ang bawat tao ay unang naghahain ng mataas na uri ng alak, pagkatapos ay ang mababang uri ng alak kapag ang mga panauhin ay nakainom na, subalit hanggang ngayon ay itinabi mo ang mabuting alak. Ano nga ba ang sikreto? Ngayong unang Huwebes ng taon ay magkakaroon tayo ng couples consecration. Kaya naman ikaw na may asawa, ikaw na may boyfriend, girlfriend o fiancé, ikaw ay imbitado para na rin tanggapin ng isang payo kung paano mo mapapanatili ang inyong the best sa relationship hanggang dulo. Dito lang sa ating Therapy of Love Seminar, 7 p.m. sa UCKG Building, General Rojas Avenue, Araneta City, Cubao. Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa ating Awakening of Faith program. Ngayon pong araw na to ay Huwebes and gusto po namin na imbitahan kayo na magpunta sa ating simbahan mamaya ng alas 7 ng gabi kasi magkakaroon tayo ng anointing sa mga couples. So kung ikaw ay merong asawa, nobya, nobyo, meron kang kasintahan at gusto mong ma-bless sa iyong marriage at sa iyong relasyon, so wag mong palampasin yung gagawin nating service mamaya. Kung sinasabi mo, Pastor, single ako, pero gusto kong ipaglaban ang aking family, ipaglaban ang aking relationship, so pwede ka rin magpunta kasi naniniwala ako na magiging pagpapala ang magiging service mamaya para sa iyo. Okay? So, alam natin na pumasok na tayo sa bagong taon, pero yung bagong taon na to ay magiging bless, hindi lang sa family mo, pero sa lahat ng aspect ng iyong buhay. So, huwag mong palampasin yung service mamaya. Okay? And also, gusto ko rin po na maghanda kayo ng baso ng tubig kasi mamaya gagawa tayo ng prayer of agreement. And manood po kayo hanggang dulo, hanggang katapusan ng program na to. Kasi meron rin sasabihin yung Diyos sa atin na magpapalakas ng ating pananampalataya. So after nitong kanta at testimony na mapapanood ninyo, magbabalik po tayo. Ano ang aking maigaganti sa lahat ng kabutihan ginawa mo sa akin? Itatangas ang sahod ng kaligtasan at tatawag sa inyong pangalan.
kalooban niya lagi susundin. Tulad ng isang bukal ng tubig, wala sawa ko siyang sasambahin. Hallelujah, aking Diyos, dakilain ang iyong pangalan. Hallelujah, aking Diyos, sambahin nawa ang aking nanunubos. Hallelujah, aking Diyos, dakilain ang iyong pangalan. Hallelujah, aking Diyos, sambahin nawa ang aking nanunubos. Pupurihin ko ang aking Diyos, kalooban niya ang laging susundin. Tulad ng isang bukal ng tubig, wala sawa kung siya sasambahin. Hallelujah, aking Diyos, dakilain ang iyong pangalan. Hallelujah, aking Diyos, sambahin nawa ang aking nanunubos. Hallelujah, aking Diyos, dakilain ang inyong pangalan. Hallelujah, aking Diyos, sambahin nawa ang aking nanunubos. Ako si Lovely Abon from UCKG Divisoria, and dumating ako sa simbahan na punong-puno ng problema, puro kalungkutan at nasa makamundong pamumuhay. At pinaka-worst sa lahat is na-depress ako ng gusto. Dahil sa depression ko, sinabi ko sa Diyos na gusto ko nang magpakamatay kasi gusto ko nang matapos lahat ng problema ko. Pero dahil doon, sinabi ng Diyos sa akin, paano kung mamamatay ka? Sino na lang ang may iwan sa mga anak mo? Sino na lang mag-aalaga sa kanila, kagaya ng pagmamahal mo bilang isang ina? Dahil doon, nagkaroon ako ng rason para lumaban. And sa pag-attend ko sa simbahan, natutunan ko parang kung ano yung banal na espiritu. Naunawaan ko na para matanggap ko yun is kailangan kong bitawan lahat ng kasalanan na ginagawa ko noon, mga makamundong bagay na pinapamuhay ko noon. Kaya talagang nag-decide ako, nag-kurso ako na umattend hindi lang Sunday, kundi Wednesday at saka Friday kasi gusto ko na ng pagbabago sa loob ko. Talagang hinanap ko siya. At
ngayong dumating yung campaign of Israel, talagang sinabi ng lingkod ng Diyos na kung nais mo matanggap yung banal na espiritu, kailangan mo magsakripisyo, hindi lang financial, physical, kundi spiritual. And dahil nga gustong-gusto ko, bago yung mismong araw ng campaign of Israel, talagang hiniling ko sa Diyos na paano ko hahanapin yun kasi hindi ko alam yung spiritual na sakripisyo. And one day, umiyak ako, nagising ako na pumasok sa isip ko na yung mama ko, kailangan ko nang magpatawad at humingi ng tawad sa kanya. And then, sinabi ko sa mama ko na hinihingi ko na yung kapatawaran niya dahil gusto ko nang magbago, gusto ko na ng tunay na pagbabago dahil isa pa rin akong ina. And bago yung araw ng campaign of Israel, talagang buong-buo binigay ko yung loob ko. Binigay ko talaga yung pinaka-the best ko. Sabi ko, Lord, ginawa ko na yung gusto mo, yung parte ko ginawa ko na. And andito na ako buong-buo. Sana ay gusto ko na matanggap na talaga yung banal na espiritu. And nung araw na yun, talagang natanggap ko talaga siya. And hindi ko may paliwanag yung pakiramdam ko, yung saya na meron ako sa loob na parang yung kulang ko is nandun na, natunan na. Umuwi ako sa amin na magulo. Pero ako, parang hindi ko may paliwanag, talagang payapa yung loob ko. At talagang narinig ko nga sinabi ng Diyos na hindi ka nakabilang sa mundong ito dahil ako na ang bahala sa iyo. So, yun pa lang is talagang napakalaking blessing na natanggap. Amen. Nagbabalik po tayo. And gusto ko pong basahin sa inyo yung nakasulat sa libro ng Galatians, chapter 6, verse 9. So, pwede nyo po diyang basahin sa screen or kung may Biblia kayo, pwede nyo buksan sa Biblia ninyo. Sabi po dyan, kaya huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. You know, napakalinaw po dyan na sinabi ni Pablo na kung tayo ay gumagawa ng mabuti sa kapwa natin, sa pamilya natin, mga kaibigan, katrabaho, o sa sino man na ginagawa natin ng mabuti, huwag daw tayong magsasawa. Kasi, ang totoo po, maraming mga tao na nagsasawa na silang gumawa ng mabuti. Maraming mga tao na iniisip nila na yung kanilang paggawa ng mabuti ay hindi worth it. Kasi gumagawa nga sila ng mabuti pero ang binabalik naman sa kanila ay kabaliktaran sa kabutihan na ginawa nila. Diba? And minsan naisip nila, para saan pang gumawa ng mabuti? Para saan pa na gawin itong tama pero wala namang balik sa akin na mabuti? Puro mali lang rin. Yung iba pa nga, panlalait, yung iba pa, alam mo yon, mga problema. Pero dito po, kailangan natin pong kunin itong salita na to. Nasa tamang panahon, aanihin natin ang lahat ng kabutihan na ginagawa natin sa ibang tao at sa Diyos. Lagi niyo po yung tatandaan. Sinabi nga, ano man yung itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Diba? So kung sinasabi mo na gumagawa ka ng mabuti, halimbawa, sa trabaho mo, ginagawa mo yung mabuti, tumutulong ka, talagang masipag ka doon, hindi ka nandadaya, sinasabi mo yung totoo, talagang nagko-contribute ka, alam mo yung nakakapag-contribute ka sa isang company na pinapasukan mo, and then talagang ginagawa mo yung tama. Minsan, nag-aalala ka sa ibang mga co-workers mo, di ba? Talagang kapag
halimbawa, yung trabaho ay napakabigat, nandun ka to the rescue and ginagawa mo yung mabuti. Ganun rin sa family mo, ginagawa mo yung mabuti sa family mo, sa mga anak mo, sa asawa mo, mga kamag-anak mo. Saan ka man magpunta, ginagawa mo yung tama. Gumagawa ka ng kabutihan. Diba? Alam mo yung ibig sabihin ng kabutihan? Hindi lang yung pagbibigay ng pera sa mga pulubi, kasi isang kabutihan yon. Pero, ginagawa mo yung kabutihan kasi yun yung dapat gawin. Yung intention mo ay hindi para magpakitang tao. Pero yung intention mo ay tumulong. Yung intention mo ay gawin yung mabuti. Kasi yun yung pagkatao mo. Ikaw ay mabuti. Pero yun nga, maraming taong nagsasawa na. Kasi niisip nila, wala namang balik sa akin na mabuti rin. Pero tandaan nyo po, lahat ng kabutihang ginagawa mo may kapalit. May aanihin ka sa lahat ng kabutihang itinanim mo. At ganun rin sa kasamaan. Ganun rin sa mga masasama nating ginagawa. Kapag meron tayong masamang ginawa, aanihin rin natin yung bunga ng masama nating ginawa. So, ibig sabihin, huwag tayong magpapadaya na dahil sa gumagawa ng masama yung tao at wala siyang parabang inaaning masama rin. Ngayon, sa ngayon, iniisip natin na, mas mabuti pa sila. Mas ganun rin pala, mas okay pa sila. Kasi kahit gumagawa sila ng mali, walang nangyayaring mali sa kanila, masama sa kanila. Tandaan nyo po, merong mangyayaring masama sa mga taong gumagawa ng masama. Hindi man siguro ngayon yon makikita nila yung result, pero sa mga susunod na araw. Hindi man siguro kung sila ay nabubuhay dito sa mundo, pero pag namatay sila, aanihin nila, pagbabayaran nila lahat ng ginawa nilang masama. At ganun rin yung kabutihan. So that's why, mga kaibigan, sabi dito, huwag tayong magsasawa. Huwag tayong magsasawa. Sa taong 2024, gumawa tayo ng mabuti. Sa taong 2024, kalugdan natin yung Diyos. Hayaan mong malugod yung Diyos sa'yo. Hayaan mo rin na gumawa ka ng tama sa paningin ng Diyos. Kahit na majority yung ginagawa ng mga tao ngayon ay masama, ikaw, maging iba ka. Gumawa ka ng tama, gumawa ka ng mabuti. Yes, kahit na walang gumagawa dyan sa lugar ninyo, gumawa ka ng mabuti. Gumawa ka ng tama. Mamuhay ka ng matuwid. At huwag kang magsasawang gawin yan. Huwag kang magsasawa na i-apply yan. Ipairal yan. Kasi merong gantimpala. Nag-aabang sa'yo. May gantimpalang nag-aabang sa'yo dito sa mundo. And also may gantimpalang nag-aabang sa'yo doon sa langit. Unawaan niyo po yung sinasabi ko. So, huwag kang magsasawa. Ganun, for example, kung ikaw ay merong family na, huwag kang magsawa na gawin yung mabuti mo sa pamilya mo. Siguro, sinasabi mo, Pastor, ginagawa ko naman yung mabuti sa pamilya ko, pero ang balik sa akin masama. Nakakatanggap ako ng mura, nakakatanggap ako ng persecution, nakakaranas pa ako ng mga panlalait, mga pangungutya ng family ko, nakakaranas pa ako ng injustice sa family ko. So, huwag kang magsawa. Kasi darating rin yung time na yung lahat ng sakripisyo at paghihirap na pinapakita mo ay magkakaroon ng bunga. At bungang maganda kasi nagtanim ka rin ng maganda. Okay? So mga kaibigan, gagawa na po tayo ng prayer of agreement. Ihanda nyo po dyan yung baso ng tubig nyo kasi let us pray. Okay? Pikit nyo po yung mga mata ninyo. Panginoong Diyos, Ama, sa pangalan ni Kristo Jesus, nananalangin ako ngayon, kasama ko yung mga taong ito na sumubaybay nitong programa. Maybe, Panginoong Diyos, meron silang pinagdadaan ng problema na napakatindi sa kanilang buhay. Maybe, my God, itong taong to may problema siya sa kanyang kalusugan. Meron siyang sakit. Meron na siyang taning. Or maybe, my God, nakareceive siya ng
ng masamang balita mula sa mga doktor na pinupuntahan niya. At siya ngayon ay nawawala na ng pag-asa kung gagaling pa ba siya o hindi. Maybe itong taong to, my God, may problema sa family. Wasak yung pamilya niya, yung marriage niya, yung mga anak niya. Walang respeto. At itong taong to, my God, iniisip niya, Panginoong Diyos, kung ganito na lang ba yung buhay niya. Maybe itong taong to, walang trabaho. My God, puno ng utang, nasa ospital, nasa kulungan. Hindi ko alam, Panginoong Diyos, yung sitwasyon ng buhay niya. Pero, ang alam ko, Panginoong Diyos, ay may kapangyarihan ka na baguhin ang sitwasyon ng mga taong ito. Kaya mga kaibigan, nasan man kayo ngayon, humingi kayo ng tulong sa Diyos. Humingi kayo ngayon ng lakas sa Diyos. Humingi kayo ng kalayaan sa Diyos sa mga problemang pinagdadaanan ninyo. Kasi ang Diyos ay Diyos ng kalayaan. Ang Diyos ay Diyos ng kagalingan. Ang Diyos ay Diyos na kung saan hindi nagbabago. Kaya niya pa rin na gawin kung ano ang ginawa niya noon sa mga tao, na mga taong sumampalataya sa Kanya. Kaya kung sumasampalataya ka, sabihin mo sa Diyos yung mga problema mo. At habang sinasabi mo yan, kinukuha na ng Diyos yung problema na yan, yung pagdurusa na yan, at pinapalitan na ng Diyos ng pagpapala ang mga problema. Pinapalitan na ng Diyos yung mga sumpa na nasa buhay mo ng pagpapala. Kaya itaas mo po yung bote ng tubig o baso. Lord, basbasan mo yung tubig na to. Sa oras na inumin nila, tanggapin nila, my God, inumin nila ito sa kanilang katawan. Pumasok yung tubig na yan sa kanilang katawan. My God, mula ulo hanggang talampakan, makakatanggap sila ng kalakasan mo. At lahat ng kahinaan, negativity, kawalan ng pag-asa, duda, kabigatan na nasa kanilang kalooban ay matatanggal sa pamamagitan ng tubig na to. Kaya kaibigan, inumin mo yung tubig ng may pananampalataya. Yes, uminom ka at tanggapin mo yung blessing, tanggapin mo yung kapangyarihan na mula sa Panginoong Diyos at ikaw ay pinagpala na. Sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Kung naniniwala kayo, sabihin nyo, Amen. Amen. Amen? Bless na po kayo. Malaya na kayo, magaling na kayo. Okay? So wag na wag ka pong magsasawang gumawa ng mabuti. Okay? So kung kayo po ay nakatira dito sa Tugigaraw and Cagayan Province, ang address po namin ay nasa 44 Mabini Street, 103, Tugigaraw City. Sa tabi lang po siya ng SD Madara Motor Parts. Kung meron kayong mga kakilala, meron kayong mga taong kapamilya dito sa lugar na to, pwede nyo po silang imbitahan at ang simbahan natin ay bukas at handa silang tulungan. Okay? May mga services tayo po ng araw-araw. May service tayo ng 8, service tayo ng 3, at lalong-lalo na yung main service natin ay 6 p.m. Pag Sunday naman, merong 7, merong 10, and also 6 p.m. Okay? So mga kaibigan, pagpalain kayo ng Diyos hanggang sa muli.